Tingnan natin kung doon. Kada buhos ng semento may pangakong totoo sa bawat. Sarap yan, you know. Inihaw, tara. Ay mo yan. Sini. Nandun na siya sa ilalim. Pakakasak na eh. Puta mo. Ano yan? 20. Ako ng flint beam pang additional dahil po itong pa doble yung beam. Kung saan elevation yan, yung elevation ng mga kwarto dito. Good morning. Mga boss, biyahe po tayo ng Bulacan project. Nandito po tayo sa Candaba. So titingin tayo ng paboritong isda. Candaba. Ano? Tayo ng isda. Common. Magkano kilo yung common, Pap? 170 yan mo ata eh. 90 yan sa yung diba? 90 ba? Lak mga sangin eh. Matagan ganyan. 80 yung kilo ng common. Bulig. Ay, parang lang sa presyo ko ah. Ito matutaba. Dalawa na lang. Ilang kilo? Kabaling pulig. Kabaling talaga. Bigay mo sa 30 lang po. Dory. Dagdag na natin. Dahil po malilit dito. Yan. Dagdag na lang natin po. Malinis. Linisan. Berdua, tapi kamar aku. Ito. Mapugaya tayo eh. 3 kilos. Hindi na yun. Bumili tayo ng karpa. Karpa sa Tagalog, sa Kapampangan, common. Sarap yun, you know? Inihaw, tara. Sama pala namin si ano, ayun o, si Maxi. Sama ko pala si Upa. Ayan, nandito na tayo. Dito po sa ano, Pandi, Pangasinan. Ay, Pandi, Bulacan. Ayan mga boss, Bulacan project dito sa Pandi. Ayan, na-trim na nila itong sampalok. Ayan, dito sa area na ito mga boss, ang ginamit po namin CHB. Ano po kasi ito, garahe. So ito yung pinaka main house. Itong pinaka main house, yun nga, so sabi ko dati sa previous project previous vlog natin dito sa project na to, ang gagamitin po namin ditong pang wall is AAC block. Ayan. Ayan, kaya unahin muna po namin yung structural bago tayo mag walling. Ayan, dito pwede sila magasinta dyan sa gawin dyan. Tapos yung elevation nya, yung elevation po nito is mataas ng 0.60 sa kalsada. Itong pinaka living area. Ito po yung pinaka living. And then magkaka 3 step. Kaka 3 step siya rito.
from dito kasi kitchen po ito na 3 step. Ayun yung elevation nya, halos mataas pa siya ng 45 cm. So ang total elevation po nito, itong mga room, nasa 110 simula po dun sa kalsada na yun. Ayan, ito na po yung pinaka niya. Ayan, ito yung pinaka grade beam or plinth beam. Actually mayroon na pong beam yun eh, pero yung beam na yun isa ano, siya rito, yung level niya is dito sa 0.60. So kaya pinataasan ko pa siya. Yan, pinataasan pa natin, tapos ilagyan pa natin siya ng plinth beam. Yan, hanggang doon po yan. Tapos doon naman, doon sa pinaka service area, doon magkaka-step naman siya pababa dito sa garahe. Yung garahe siguro more or less mga 0.30 ang elevation niya from the road, 30 cm. Yan, sa kalsada. Yan yung garahe. Tapos doon service area, tapos magkaka-step siya ron pababa naman dyan. And tapos meron po ano to, meron siyang loop, parang mezzanine. Tapos meron siyang ano doon, roof deck doon sa likod doon, hanggang dito yun. So magkaka-slab po siya ron sa may banda likod na yun, sa mga poste na yun. Okay, tapos pala kaya pala nagpunta kami dito, lalagay tayo ng submersible pump dun sa kanilang water source. Nahihirapan po kasi sila sa tubig dito. May nawasan naman, kaya lang mahina. Lalo na nakikidugtong lang kami dito sa kapitbahay pagka gumamit sila. So mahina na, wala na dito. So ito po yung lalagay natin, submersible pump na pang 2 inches casing po ito. 2 inches. Papasok po siya dun sa 2 inches na casing na binaon po dun. So ang pagkakalam ko, yung maximum na depth nito, ang kaya nito isa nasa 60 feet. Dynaflow umbrella. So kung papalagay po kayo dito, kung yung casing na nakabaon sa inyo isa 2 inches, so kasya po ito. Wag lang yung super o yung mga kapal na tubo mga boss. Pag kasi makapal, medyo maliit po yung butas, so hindi po papasok ito. At least yung lang sana, yung schedule port na pipe lang, o kaya PVC, mas maganda PVC. Ang gusto ko sana noon dito, pinababaon ko dito is sa PVC, kaya lang dito po kaya ng mga nagbaon. Hindi pa sila naka-encounter na PVC yung babaon nila dito sa Bulacan. So yung binaon nila dito, GI pipe na schedule 40 na tubo nandun. Hindi ko alam kung ilang water level, kung ilang feet yung water level nya. So hugutin namin yung yung pinaka nilagay nilang silindro, tapos susukatin natin kung ilang feet yung water level. Hopefully sana hindi lampas ng 60 feet. Alam ko yung maximum nito 60 feet eh. Ito yung papasok natin dun sa pipe hanggang ilalim kung saan yung water level. Water level at least umano po siya, lumampas siya ng 3 meters. For example, yung water level niya isa nasa, sabihin na natin 40 feet. Lapas pa tayo ng 10 feet dun sa kanyang water level. Install namin ngayon. Bale yung output niya, yung pipe na kasya rito is a 3/4. Ano pala to? 0.75 horsepower. Pinaka na po ito, pinakamalakas na. Wala pong 1 horsepower na ganito kalaki. Ano lang, 0.75 HP. 12,000 yata ang bili ko dito, hindi ako nagkakamali. 12,000 po ito. Sa daw ko nabili ito. Tapos ito yung kanyang control. Meron pong control box yan. Control box. Dito siya on and off. Tatandang ko muna yung nakaharang dun sa sa location nya para ma-install natin. Dito po kasi yung pinabaon namin. Ayun, no? Ginawa po nila to, kaya hindi rin napakinabangan dahil napakahirap.
tikusin tapos mahina yung tubig. So hindi ko sure kung maganda yung balong nito or ilang feet yung kanyang water level. Ayan, yung ano na yan. Bale 2 inches yung nakabaon, pero meron siyang casing na ano na 3 inches. Nilagyan po nila ng casing yung pinaka 2 inches na tubo. Gabi tubo pala. Hindi ko alam Ayan, ito po yung 2 inches. Tapos meron siyang casing na 3 inches. Alam ko dalawa yata itong 3 inches na to, isa. Pinasok po nila dyan sa yung tubo na lidos hanggang ilalim. Tatanggalin namin ito. Kailangan pa madugtong dahil mga ano po, mababa. Dudugtungan namin. Patabunan po kasi. Ano? Ingay, may loko tayo pa yung kopling. Oh, yun loko yun. Ang dupi. Ampat. Dasar na ito yan. Tara na, lupak yung kaya magaya. Bili. Bili. Kada araw may simula, may plano sa kamay. Lakad sa seat kahit tirik ang araw, ulan ang sabay. Rexlab Construction, to ang aming daan. Bawat hollow block, bawat bakal may kwento't laman. Hindi lang ito trabaho, to'y pangarap na buo. Kada buhos ng semento may pangakong totoo. Sa bawat Grabe, alalim pala mga boss, kaya pala ang hirap tikusin. Ayun o, 2, 4, 6, 7, 8. 8 tubo pala yung binaon nilagay nila dito. So ibig sabihin kung 8 to, napakalalim nito. Hindi ko alam kung ubra po yung submersible nito pagka ano. Isang ano po nito, isang piyesa nito or isang buo nito, nasa ano po yan, nasa 20 feet. So kung 20 feet, 2, 4, kung nasa 20 feet times 8 times 8 natin, 20 times 8, nasa may 200 meters, ay 200 feet. Ang lalim natin. Subukan namin yan 20 feet isa nito times 8, 160 feet. Dugtong me 160 feet. Feet po yan, hindi meters. Feet. Kasi maputo yan pa yan yung dugtong mo. Yan, pagkatapos namin binunot mga boss, ibabalik po namin dahil kailangan po namin kuhanin yung ano niya, yung check valve sa ilalim. Tinanggal namin yung rubber cap, leather cap nitong ano, itong nilagay nilang silindro. Ito po yung leather cap, tinanggal namin para masungkit yung pinaka check valve sa ilalim. May check valve po yan sa ilalim, kailangan kunin yun, nakaharang yun. Diretso me, diwata.
Hindi ko alam mga boss kung makakakuha ng tubig to. Dahil napakalalim po pala niya. Ayun, bilhin nyo yung bilhin nyo yung walong 20 feet. Nasa 160 feet. So testingin natin. Kung hindi makakakuha, possible sa gagamitan ng ng tawag dito, Jetmatic na deep well type. Yung golds brand, yung nakatayo vertical. Ayun si Britis oh. Ay, shout out pala. Ka-shout, ginawa mong talpa ka. Tapos nakaabang na rin yung aming ayun mga boss, ayun po yung sa sanitary CR po ito. Baling ginagamit po natin sa mga ganitong abang. Hindi po basta-basta PVC lang mga boss. Dalawang klase po kasi yung PVC. Mayroong series 600 tsaka series 1000. Which is yung 1000 yun yung makapal. Yung 1000 po yan, series 1000 na PVC pipe. Lalo na pagka tatabunan siya, dapat po at least 1000 series or series 1000. Yan o, makapal po yan. Yung 600 yung manipis po yun. Yung certified 1,000. Pagka po si manipis yung ginamit dito, possible na pagka tinambakan, for example tinambakan natin tapos kinompak, so may posibilidad po na mabibiyak itong mga tubo. So babali, mabibiyak, so malaking problema po yun. Yun po yung iniiwasan natin. Kaya dapat po pagka nagabang kayo ganito, lalo na sa mga ganitong tatabunan, yung makapal, yun po na po yung tambak nyan. Kaya lulubog po yan. Tatakbo siya dun sa may septic tank, dun sa gagawiran yung septic tank namin, Post Negro. Yan ito, pinalagyan ko ng wall footing sa mga partition ito kasi to kwarto, CR. So lalagyan ng flint beam kung saan dyan papatong yung partition natin sa taas. Kaya kailangan niya may pundasyon. Hindi pwedeng ipapatong lang natin sa flooring. Nung unang punta namin dito mga boss, napaka po rito, napakaputik. Maputik nung area na to. Tapos yun nga, nung nagukay kami, mahirap magukay dahil nga maputik. Ngayon pangat na. Tapos mag-ano na kami, mag-assemble na ng bakal para sa beam. Yan, ipapasok po ulit yung yung walo na yan para sungkitin yung check valve sa ilalim. Kailangan po matanggal yun. Tapos papalitan natin ng PPR. Tingnan muna natin yung water level, kung gaano kalalim yung water level niya. Kaya natanggal na yun, so makikita na natin kung hanggang saan yung water level nito. Walong tubo yung pinasok, lalim. Testingin natin kung kaya ng submersible pump. Mamaya malalaman natin mamaya pagka na sukatan natin ng papasokan po kasi natin ng ng tali para masukat yung kanyang tubig, kung hanggang saan yung tubig niya, kung ilang feet simula dito sa taas, para yung papasok natin tubo, lalampas pa natin at least mga 10 feet para may pondo, kalahating tubo. Kain tayo. Break time muna. Ay, mga guwapings ng mga dito mga boss, oh. Pero mga pang oh. Anak ni Taguro. Anak ni Taguro. Okay tayo. Nasaan na yung linuto yung pesa? Pinesa nila yung common. Ganun nyo dito sa maluwang. Kami ito, patong na ito.
Isang kaldero malaki ah. Ayun. Kesang ano. Kesang common. Common. Tignan natin kung nakuha na. Nakuha na yung kanyang check valve. Bay, duro mo yung babaw. Yan, yan. Balik ka dyan. Pamuntagi ako. Bay mo yan. Yan eh. Bahay mo yan, patalik yan. Baliktad mo yung gaya mo, yung tubo mo. Yung labi mo. Yan, patulakan yan. Yan, nakuha na yata yung ano mga boss, yung pinaka check valve niya sa ilalim. Tingnan natin kung nakuha. Alam, matanggal po kasi yan. Yung pang-anim. Dalawa pa. Malalaman ko sumama po yung ano, pinaka check valve. Tapos si oh, kakalapas mo eh. Isa na lang yun, isa na lang. Isa na lang. Para malaman natin kung ilang feet yung water level niya. Kakaalam ko 8 yata yung nilagay nila dito. 8 tubo yung binaon nila. So 8 din po yung ginamit nilang ano, ginamit nilang pinaka ano ng silindro. Tikwas. Ayan, okay na yan. Pinukiya. Ayun. Ayun o. Ito. Ayun. Ayun. Wala na yung kaya. Wala na yung cup ng leather cup oh. Rubber. Meron po kasi ano yan. Meron ganito yun eh. Ay, may tanggalan ito yun. Meron ganito yun. Patanggal na. Ito yung tinanggal natin. Ayun, pina-check valve niya. Okay. Ang tayo, ano niya kalalam. Gagawin natin panukat. Kailangan natutuyo para makita natin kung hanggang saan yung ano, basa. Ay, basaan? Para patuyin natin tong PC. Wala pang hapang tubig. Ano pa? Oh. Lang balagan kayong bato. Mating kalang tugdanom na eh. Atin. Sine. Atin niya. Atin niya lang. Yun o. Narinig niyo ba? Ulit. Ayun. Yan eh. Ganda ito. Ha? Suwatin niyo dun. Yung tubo. Yung tubo na lang. May itong tubo. Suwatin natin kung ilang tubo. Ito po yung lalagay natin ano, pipe, PPR 3/4. Ang water level pala niya nasa 30 meters.
So ang ilalagay po namin 35 meters na PPR yung babaw natin para meron siyang at least mga 5 meters na ano, pondo. Kasi submersible tayo. Ito yung submersible. Ayan siya, mas sakto lang dito yan. Sakto lang siya. Pagka ganito schedule 40 papasok po yan, pero pagka yung makapal hindi po papasok, lalo na pagka may coupling. Tatama po dun sa may labi ng coupling. Oh, bali yung wire niya, yung BTR, solution, mga sindi na yan. Tignan natin, makakakuha siya. Ayan. 0.75 horsepower. 3/4. $230. Isa nito. Isang 3/4 na PPR, 230. 4 meters ang haba. Maglalagay po kami ng ano, ng siyam. Bali yung siyam nasa 36 meters. Okay na yun. Mas maganda yung malalim yung submersible para iyan mo, diretso mo. Huwag mo nang bitawan dahil ano pa yan, di pa luto. Yan. Tang, ay mapapalol me. Tatlo para siyam. Ito naman pa madali namang ipasok to, saka magaan. Hindi katulad ng GI, mabigat. Yan. Nadugtungan na pala namin. Yan. Patabunan po kasi ito. So, halos hanggang dito yung tambak. So, yan lang yan. Halos sa ano lang, 1 feet. Sa finish floor line. Halos yung tambak niya. Ayaw nyo munang ano, dumikit mabuti, baka mamaya malaglag yan. Ayan, tapos tape. Ayan, tapos tape. Tapos yan ikaw, kaya mag-tape. Pasok na, pasok pa. Sabihan mo yung tapos. Itong wire. Easy, ano? Hindi pa, kung sakto lang. Pangkaya lang tayo. Coupling yun. Yun, kaya po pagka makapal, hindi papasok pagka makapal yung tubo. Nasayad. Pupulisa na ano. Kaya ninyang iangat. Dahil nasa ano po yan, 36 meters. Ang angat niya. Okay, kahit 100 meters yata, kaya niya. Last na lang to. Last tubo. Testing na natin. Tintukan pala namin yung wire niya. Meron naman pong color coding to. Color coding naman yung kanyang ano, sa kanyang control box. 30 meters lang yung ano niya, libre niyang wire. So 36 meters yung kailangan natin. So tinutungan natin ng halos 6 meters. Ayun na, malapit na. Ayun, nasa water level na yan. Ayun na yung pasobra niya.
Ayan, last na lang yan. Ayan na yung pinaka ano niya. Pinaka mo... Ato yung gaya mo, Santol. Makapampas siya, boss! Dalululagan eh. Aso. Okay. Okay na. Labulam eh. Iba mo. Yan. Yung kay Mito, nakalitaw. Yeah. Yeah. Bili mo. Yung stopper yan na ano, BBC rin para hindi malaglag. Kung nalaglag yan, yari. Yun. Diba? Try and try. Subukan natin. Try and try. The moment of truth. Yan, testingin natin. Kaya nyo akyatin yung 36 meters. Aroo! Ay, tata. Galingan na natin itong ground. Oh. Yeah. Ready? Yan dari ya. Yata kaya. Yun. Ayun, talaga mataas lang talaga. Ayun nga yung gaya. Bukas ng bulb mo. Wala namin do. Kaya danom do. Dami man dardo. Nagaramdaman na do. No? Wala namin gupo. Yun na. Tinugtungan pa namin ng isang tubo. Testing. 40 40 meters na yan, no? 10. Okay. Meron na. Eh, Maxi, maligo ka na! Ayun na. Shower na to, shower. Yun natin. Observe natin kung di siya ma... Oh, kay drum. Tayong danom. Wala kayong danom po to. Jasper! Itan mo ka lang na! Drum! Natin kung di maubusan. Kasi pagka naubusan yung ano, mabas yung balong niya. So, hina. Para patag ya. Na, patay agad. Para patag ya. Ayun yan, harap na yan. Bigat na yan. Yan. Yung drum. Ay. Yan. Mare ba patay tangos na nini pa? Meters ang lalim niya. Nasa kung pizza sa ano yun 20. Convert natin 40 meters 131 32 feet 132. Ano yung labog yun? Sumabo 132 feet. Libat niya yun eh. Ano yan sa illegal? Kaya natin lagyan ng ano yan ng pressure tank pagka okay na sa liit. Pagka maayos na. So ayan mga boss, okay. Problem solved. Akala ko kanina hindi makakakuha. Gawa ng napakalalim po niya, 132 feet ang lalim niya. Nasa 10
PPR yung nilaglag po namin. So yun, awa ng Diyos, okay naman po siya. Medyo ano lang siya, humihina ng konti, pero pagka lumaki na yung balong nito, dire-diretso na po yung ano niyan, yung kanyang buga. Pero okay naman. Mataas po kasi rito sa area, dito sa Pandi, kaya malalim yung water level. Ayan, shoutout po kay ano pala, kay Tito Ernie Pataksil, tsaka kay Tita Linlin Pataksil. Ayan, shoutout po. Tsaka pala kay Engineer Mike, ayan, shoutout. Tsaka kay Ma'am Josephine, shoutout po sa inyo. Engineer Mike na lagi nanonood sa atin, lagi nga nakasubaybay. Ayan, shoutout po Engineer. Oh, diba? Lakas na oh. Oh. Oh, Teo. Unlimited tubig na kayo niyan. Tapos mapapatubigan na rin natin itong ano, Rockfield Tambak. Mali itong project mga boss, meron na kaming beam dito. And then napalagay pa ako ng plinth beam pang additional dahil po itong elevation niya, tulad na sabi ko kanina, mataas. Yan o, doble yung beam. Kung saan elevation yan, o yung elevation is done 0.6 tapos plus 0.45, so nasa 105 meters yung elevation ng mga kwarto dito. Step po kasi dito to, step siya ng 3 step, nasa 15 cm yung tatlo. Balang ko pa. Ayan, boss, okay na. Let's go. Let's go. Ayan tayo. Ayan yung tambak. Ayan, deliver. Paano pala makakalabas nito? Ano yan? Semento? Mamaya na ba yung semento? Tapos lakan. Abante mo muna boss, lalabas ako.